Shalom, shalom, shalom mga kababayan. Sorry. Mga kapwa ko Katoliko. Hangad natin ang kaligtasan ng bawat isa, lalo na dyan sa Bicol region, kung saan sila yung mas severe na tinatamaan ngayon ng bagyo, Typhoon Wuhan. At tayo na mga hindi tinamaan, ay pagdasal natin sila for their comfort and their needs sa panahon ng kalamidad na ito. Katatapos lamang ng bagyong Tino sa Cebu, then after that ay Bicol naman, mga kapatid. So alam natin na isa ang malinaw na mensahe nito sa atin na talagang dapat nating pangalagaan ang ating kalikasan, kasi ang kalikasan mismo natin, mga kabundukan, ay siya yung nagpoprotekta sa atin. So there is always a consequences when we destroy the environment. May after effect talaga yan. When you violate the law of nature, ay talagang may balik po sa atin, mga kapatid. And even sa ating mga sarili, sa ating katawan, di ba? Maging kung ang ating katawan ay inaabuso natin, there is always a repercussion, or may balik lagi, meron laging consequences, mga kapatid. So kaya itong nangyayari sa atin ay it's time to reflect also, time of retrospection. Baka isa tayo sa mga contributor din kung bakit ganito na yung kalikasan natin. Kasi di ba dati halos ang bagyo lang, sa totoo lang, kapag magbagyo, baliwala lang sa atin. Pero ngayon talagang naiinda na natin, naramdaman na natin, mga kapatid. So there is something, may mensahe yung bagyo sa atin, yung mga kalamidad sa atin, na ano ba yung ginagawa natin? Ano ba yung dahilan? Diba? Ano yung dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay nito? So narito na naman tayo ngayon sa ating tinatawag na daily gospel reading or Bible reading, kung saan binabasa natin ang ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. Ayan nga, mga kapatid, na ipanalangin natin yung ating mga kababayan. Na bigyan sila ng wisdom ni Lord, i-comfort sila, lalo na yaong mga nasalanta. At maging yung gobyerno natin, na tayo rin magkaroon tayo ng self-awareness na sino ba yung mga binubuto natin. Baka yung mga binubuto natin, may mga minahan, may mga illegal logging activities, sila yung mga corrupt. So baka involved din tayo. Kabahagi tayo sa mga ginagawa nila. Kung ano yung nangyayari sa paligid natin, baka meron din tayong kagagawan, di ba? Kung minsan yung improper disposal of our garbages, yung akala natin, konti lang naman yun, isang piraso lang naman yan na plastic, or isang balat lang naman yan ng candy. Pero kung kung 10 million or 100 million or 50 million katao ang magsabay-sabay na magtapon ng balat ng candy sa isang araw. Try to imagine that. Yung bote ng tubig natin ay hindi natin dire-dispose properly. Makikita natin yan. Minsan bata, matanda, ay basta na lang tinatapon yung basura. Try to imagine kung yung basura na yan may ipon, lahat tayo nagtatapon ng basura. Kung ilang milyon sa isang araw magtatapon ng basura. So
Yun, isa sa mga contributing factor yun, mga kapatid. Diba? Ini-encroach natin yung ilog, sinisira natin yung bundok. Diba? Tuwang-tuwa pa tayo kung minsan na ang bundok ay parang sinasabi natin, parang Switzerland, New Zealand. Ay hindi natin pwede makumpara yung ating mga kabundukan sa bundok ng ibang bansa. Kasi ang bundok natin kinakailangan ng kahoy, mga kapatid. At yung mga kahoy na yun, alam naman natin, lagi naman natin narinig na ito'y tumutulong na nagpoprotekta sa atin, mga kapatid. So, self-awareness talaga na maging ano ba yung contribution ko? Ano ba yung pwede kong gagawin? Umpisa na natin sa maliit. Huwag tayo magkalat ng mga basura. Huwag nating sirain yung kalikasan. Diba? So, yan mga kapatid. Tinatawag natin itong Preaching the Wilderness series. Kahit yung sinasabi natin, tila baga ay dumadaan lang, lumilipad lang sa hangin. We are continuously doing this, mga kapatid. Tinaangkin din natin yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5 that the weapon of our warfare are not of flesh but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension, raising itself against the knowledge of God and taking every thought captive in obedience to Christ. At ang background ko po ay yung tinatawag na picture ng Our Lady of the Atonement Cathedral ng Baguio City. So, andun kami noong November 7 to 9, mga kapatid, for the PREX National Convention. Talagang pinag-pray namin kasi yung sinasabi na during that night or ng Friday evening ay darating na yung Baguio at isa sa matatamaan ay ang Baguio City. Pero hindi po kami nagpatalo sa takot, bagkus nanalig kami na i-adya ng Panginoon yung Baguio and truly enough, natapos namin yung convention. Although na-shorten na kasi dapat hanggang linggo pa kami. Hanggang linggo ng tanghali matatapos. We started at 1 p.m. of Friday. Then natapos siya ng Saturday ng mga 7 p.m. Supposed na matatapos siya ng Sunday. So we prayed for it na i-adya naman na and truly enough. Hanggang sa pag-uwi po namin ay hindi po kami na-stranded dyan sa yung lugar na viral palagi na marami mga nasa-stranded kapag may bagyo, mga kapatid. So, we arrived here at our home, na safe and sound, ligtas kami lahat. And praise the Lord for that, mga kapatid. So, the Gospel of the day is taken from the Gospel according to Saint Luke chapter 17, verses 1 to 6. Glory to you, Lord. He said to his disciples, things that cause sin will inevitably occur. But woe to the person through whom they occur. It would be better for him if a millstone were put around his neck and he be thrown into the sea than for him to cause one of these little ones to sin. Rebuke, be on your guard. If your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he wrongs you 7 times in one day, and returns to you 7 times, saying, I am sorry, you should forgive him. And the apostle said to the Lord, increase our faith. The Lord replied, if you have faith the size of a mustard seed, you would say to this small berry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, na ang mga bagay na pinanggagalingan ng mga kasalanan ay hindi talaga mawala. Pero ang sinasabi ng Panginoon na ngunit isang kasumpa-sumpa or isang or isang babala na sabi ng Panginoon na napaka worse na bagay kung sino ang pinagmumulan nito, mga kapatid. Okay?
Sain natin sa Tagalog kasi parang alam niyo naman, we are not native English speaker, but we are trying to read it in English kasi alam naman natin na alam niyo ba na may mga kababayan tayo, may mga Pilipino, they prefer to read the gospel or to read in English, diba? Okay. Sa gospel sabi niya, Luke 17, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawala kahit kailan ang mga sanhin ang pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. See? So, hindi talaga daw mawala kahit kailan ang sanhin ng pagkakasala, the cause of sin. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. So you see, mga kapatid, isang mabigat ito na babala. Hindi daw maiwasan at hindi mawala kahit kailan ang sanhi ng pagkakasala, the cause of sin. Pero mas mabigat ang parusa daw ng taong pinanggagalingan nito. Okay? Nagiging sanhi ka ng pagkakasala ng kapwa mo. Di ba? So mas mabigat yung parusa sa iyo because ikaw yung naging stumbling block. Di ba? Kasi may alam ka na, ikaw yung nagiging dahilan ng pagkakasala niya, mas mabigat yung pananagutan mo, mga kapatid. Yung pananagutan natin. Okay? Ito tinatawag na, ang tawag ng mga kapatid na rinig ito sa isang religious na pare, sabi niya, yung tinatawag na social sin, mga kapatid. Kasi halimbawa, paano ba yung gumawa ka ng kasalanan at yung ginawa mong kasalanan, halimbawa, ito ay papalagay natin, yung pornography, di ba? Sino ba yung producer? Halimbawa, producer ng pornography na yun. Di ba? Ang magiging kasangkot niya yung mga karakter. Di ba? Kasangkot. Nagiging kasangkot niya dun sa ginagawa niyang bagay na hindi kalugod-lugod. At ang magkakasala ay yung manood. At yung nakapanood, ikukwento niya rin sa iba. Mga kapatid. Di ba? Kung minsan yung sinishare, yung mga video na malalaswa, then isi-share din sa iba. I-share, hanggang sa dumami yung nagkakasala. So, sa isa kang tao, isang bagay yung ginawa mo, yung after effect ng ginawa mo, ang tindi. Mga kapatid. Especially, sabi ng mga narinig ko dati ng mga kapag ang isang tao pa naman makatingin ng isang bagay na yan, parang may tinatawag na photographic yung natin, yung utak natin, na hindi yan basta-basta matatanggal, mga kapatid. Very clear, very vivid. Di ba? So kung gumagawa ka ng mga bagay na malalaswa at pinupost mo sa social media, ikaw yung naging sanhi ng pagkakasala at katakot-takot daw ang siyang pinanggagalingan nito. Kasi yung tinatawag na social sin, nagkaroon ng kawing-kawing or dugtong-dugtong yung mga nagkakasala dahilan sa ginawa mo. At ang sabi dito ng Panginoon, sa verse 2, mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Ibig sabihin, parang sinasabi na, mabuti pang hindi ka nag-i-exist. Kasi maraming mga tao ang ipapahamak mo. Okay? So kung nagiging sanhi ka ng pagkakasala, stumbling block ka, nagiging stumbling block. Halimbawa, kung sa ipagpalagay din natin sa simbahan, halimbawa, nagsiserve ka na sa simbahan.
Nagsiserve ka na sa Panginoon. Halimbawa, lector ka, commentator ka, or lay minister ka, or anong ministry na meron tayo, mga kapatid. Tapos, the people are expecting you na makita kanilang nagpapakabanat. Diba? Nag-expect yung mga tao na makikitaan kanila ng kabanalan. Pero instead, na nagsiserve ka na, pero nagiging stumbling block ka sa mga tao. Masama pa rin yung pag-uugali mo. Tumataas pa rin yung kilay mo, mataray ka pa rin. So, anong tawag ng simbahan dyan, skandal ka, nagiging skandal ka. Diba? Yung lay minister ka na, pero palahubog ka pa rin. Anong sasabihin ng mga tao? Grabe ka pa rin manigarilyo. Palahubog ng mga nagiging ang mangyayari ko minsan sa mga tao na yun, na-generalize nila yung simbahan. Mga ano yan, mga palahubog yan. Di ba? Chismusa yan, marites yan, matara yan, maldita yan. So, nagiging sanhi ka, nagiging iskandal ka, nagkakasala yung kapwa mo dahilan sa iyo. So, mabigat yan, mga kapatid. So, sabi dito sa verse, so yan. Yun yung ingatan natin mga kapatid. Kasi alam nyo ba na ang sabi dito, kapag ikaw nagiging sanhi na pagkakasala, nagiging stumbling block ka, mas mabuti pa raw ikaw ay bitina ng gilingang bato. Ibig sabihin, parang sinasabi na mawala ka na. Parang hindi ka dapat nag-exist. Diba? Alisin na natin yung dati nating pagkatao. Parang, ito yung sasabihin na kapag ikaw nagiging sanhi na pagkakasala, mabuti para sa itaapon sa dagat na may gilingang bato sa leeg. Pero alam nyo ba mga kapatid, na kung ikaw naman ay, hello Sister Aden, yung dumaan Sister Aden, na kung ikaw naman ay nakakaakay, mga kapatid nakakaakay tungo sa kabutihan. Alam nyo ba na kung ikaw nagiging sanhi ng pagkakasala, mabuti bitinan ka pa ng gilingang bato. Kung ikaw naman ay nakakaakay ng mga tao dahilan sa uri ng pamumuhay mo, dahilan sa uri ng pagiging lingkod mo ng Diyos, alam niyo ba na may sinasabi din sa Biblia na opposite nung sinasabi dito sa Luke 17 verse 3. Okay, nakalagay dito sa Daniel mga kapatid tingnan natin sa Daniel chapter 12, ito. Kung ikaw yung nagiging sanhi ng pagkakasala, mga kapatid, nagiging stumbling block ka, napapalayo yung mga tao sa Panginoon. Nagiging reason ka na hindi sila lalapit sa Panginoon. Nagiging reason ka na hindi sila lalapit sa simbahan. Pero kapag ikaw naman ay nakakaakay ng tao patungo sa Panginoon, ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, mga kapatid. Sa Daniel chapter 12, verse 3, ang sabi dito, at yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailan. See. Kung ikaw yung nakakaakay tungo sa kabutihan, para ka magniningning ka balang araw na parang tala sa kalangitan. Pero kung ikaw yung nagiging sanhi ng pagkakasala, mabuti ka pa raw na bitinan ng isang gilingang bato at itapon sa dagat. So saan ang yung gusto mong pipiliin? Ano yung gusto nating pipiliin? Di ba? Ano yung gusto nating pipiliin? Okay. So yan. Okay. At ang kasunod na sinabi dito sa Luke chapter 17, mga kapatid, ay patungkol sa relasyon sa kapwa mo. This is verse 3.
Kaya't mag-ingat nga kayo. Yun, mag-ingat. Pinag-iingat tayo doon sa kung nagiging sanhi ka ng pagkakasala. Ibig sabihin, nagiging sanhi ka ng pagkakasala, there is a great consequences of your sin. Kasi, halimbawa, gumawa ka ng pelikula, okay? Gumawa ka ng video, or nag-upload ka ng video na malaswa, or nag-share ka ng video na malaswa. Binura mo na yung sayo, kasi halimbawa, binura mo na yung sayo, nagkaroon ka ng conversion, pinagsisihan mo na yung ginawa mo, pero yung effect ng ginawa mo ay hanggang ngayon meron pa rin. Kasi na-save na ng iba yun. At na-ipasa na ng ipasa. Na-save privately yung video na yun. Until now, yung video na ginawa mo, kahit pinagsisihan mo na, ay marami pa rin nagkakasala. You see? Okay? Ganun kabigat, mga kapatid. Dito sa verse, kaya ang sabi dito sa verse 3, kaya mag-ingat nga kayo. Then, nagdugtong dito ang Panginoon, kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kapag siya'y nagsisi, patawarin mo. Okay? So, andun dapat yung willingness to forgive. Willingness to forgive. Kung pinagsabihan mo siya at nakinig siya at humingi ng tawad, forgive. At sabi rito, kung makapito siyang magkasala sa iyo, maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo, magsabi ng nagsisisi ako, patawarin mo. Magsisisi ako, ang sabi ng Panginoon, patawarin mo. Okay. Ang isa sa motivation natin to forgive, mga kapatid, na bakit natin kinakailangan natin patawarin yung ating kapwa, it is because we need also God's forgiveness, mga kapatid. Let us remember, alam naman natin ito. Alam naman natin, dun sa ama namin, di ba? Ano nakalagay dun? Sa Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Ama namin, sumasalangit ka din, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, tulad ng pagkakasala namin, tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Then, doon sa Matthew chapter 6 din, sa verse 14 to 15, ito mga kapatid na sinasabi. Ito yung motivation natin na bakit kinakailangan natin patawarin yung tao na yung nagkakasala sa atin. Kahit paulit-ulit. Paulit-ulit. Diba? Kung minsan may ultimatum na yun. Last na yan, ha? Diba? Last na yan. So sabi Matthew chapter 6, verse 14 to 15, mga kapatid, ang sabi dito. Matthew 6, 14 to 15. Ayan, tignan nyo Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. So that is why we need to forgive. We need to forgive because we need also God's forgiveness. Diba? Why we need to forgive those people na paulit-ulit na nagkakasala sa atin? Because we need also God's forgiveness. And that is the justice of God. Forgive and be forgiven. Give and it shall given to you. Diba? Dito meron pa ang related dito, mga kapatid, sa Mark 11:25. Okay? Sabi dito. Sabi dito. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyong ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. So you see. Ganun lang. Gusto nating patawarin tayo ng Diyos. We need also to forgive. Ay, yung hustisya ng Panginoon. Di ba? Yung famous na parable na the parable of the unforgiving servant. Nagkautang siya sa kanyang master, pinatawad siya kahit napakalaki ng kanyang utang.
Pero nakita niya yung kapwa niya, servant, ay sinakal niya. And then, pinakulong niya pa. Hanggang sa mabayaran nito ang kanyang pagkakautang. See? Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Sabi niya, pinatawad kita, tapos hindi ka marunong magpatawad. See, mga kapatid. Why we need to forgive? Isa pa sa mga motivation pala mga kapatid. Why we need to forgive? Because we need God's forgiveness also. Kasi yung sinabi naman, magpatawad ka para patawarin ka rin. At the same time, mga kapatid, may experience ng mga tao na sa pagpapatawad ay pinapalaya mo yung sarili mo, mga kapatid. Try mo kahit sa kayo mag-asawa or kasi inyo kayo yung magkakapatid. Kapag nagkaroon kayo ng pag-aaway na wala kayong reconciliation, ang bigat sa kalooban, mga kapatid, lalo sa mag-asawa. Kami ng asawa ko kapag mag-aaway kami. Hindi natural, hindi kami magpipray. Ay, bakit tayo magsasama? Kasi mag-pray kami. We need to pray. Why we need to forgive? Ang isa sa motivation namin, we need to forgive. We need to reconcile because we need to pray. At isa sa motivation pa ng bakit kailangan mo magpatawad, it is because sa pagpapatawad, mga kapatid, ay ikaw mismo ay ipinapalaya mo yung sarili mo. Kasi kung hindi ka nagpapatawad, ang bigat sa kalooban. Dadagdagan ng demonyo yung mga inilalagay niya sa utak mo. Okay, kami mag-asawa lang, halimbawa kami, mag-away kami. Hindi kami magpipray, halimbawa, 2 gabi na hindi kami mag-pray na sabay. Ang gagawin ng demonyo, sasaksakan ka na yung mga infidelity, kung ano-ano na ilalagay niya sa iyong isip yung kalaswaan. So, why we need to forgive? Because we need God's forgiveness. Pangalawa, mismo, pinapalaya natin yung ating sarili, mga kapatid. Kasi kung hindi ka magpatawad, mga kapatid, that is, isa yan sa mga tool na gagamitin ng Diablo laban sa iyo. Kaya nga meron dito sa Ephesians chapter 4, mga kapatid. Dito sa Ephesians chapter 4, verse 26 to 27. Ang sabi rito, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala, agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. You see? Kasi, yung galit na yun, yung hindi magpapatawad na yun, pasukan ng dagdag pa ng mga kasalan, lalong bibigat. Ang bigat talaga sa kalooban, kasi kahit simple lang, mga kapatid. Kahit simple lang na nag-away kayo ng asawa mo, di ba? Ang bigat Atakihin ka na. Tapos ang karugtong dito, mga kapatid. Sa verse 27, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo kayo magkasala, agad din yung pawiin sa kalooban ang galit. Bakit natin kailangan pawiin ang galit? Kasi para hindi bibigat yung ating kalooban. Hindi tayo mahihirapan. Sabi dito sa verse, Ephesians chapter 4, verse 26, na inirelate natin doon sa gospel na yun. Sabi dito, verse 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng Diablo. You see? Sa hindi pagpapatawad, sa pagkagalit, mga kapatid, sa hindi pagpapatawad at sa iyong pagkagalit, ay binibigyan natin ang Diablo na magasik ng mga dagdag na kasalanan, ng mga bagay para tayo magkasala. Subukan nyo. Hindi magpatawad. Subukan nyo maggalit ka. Maraming idadagdag sa'yo pagdating maghapon. Maghapon. Kaya ang sabi dito na, do not let the sun goes down. Sa ibang translation, itong Ephesians chapter 4, verse 26 to 27. Do not let the sun goes down. Alisin ang galit kasi sa pag-alis natin galit, sa pagpapatawad natin, yung sarili natin, yung pinapalaya natin, mga kapatid. Okay. Kaya nga, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Bakit idinugtong ito, mga kapatid? Kasi sa hindi natin pagpapatawad, sa galit na kinikimkim natin, nagiging doorway yan, nagiging chance yan ng Diablo. Itong verse 27, Ephesians chapter 4, verse 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Sa ibang salin, sabi niya, do not give an inch to the devil. Inch.
foothold, room. Huwag ninyong bigyan ng maliit na butas ang diablo sa buhay niyo. Not to forgive is we are giving the devil a chance to work in our lives, mga kapatid. Nagkakaroon siya ng chance. Kasi ang unforgiveness is not of God. God is a God of forgiveness. Di ba? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ano ang rason? For our forgiveness. Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrate His love towards us noong tayo'y makasalanan pa. So God is a God of forgiveness, mga kapatid. So ang hindi pagpapatawad is not of God. It is of the devil. Actually, kapag hindi ka magpatawad, susulsulan ka pa ng susulsulan ng demonyo, mga kapatid. Okay. Next, doon sa Luke chapter 17, sabi pa rito, sinasabi ng mga apostol, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki lamang ng butil na mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi niyo sa puno ng sikumurong ito, mabunot ka at matatanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. So, yung nagtanong mga alagad na, or nagsabi mga alagad na dagdagan yung kanilang pananampalataya, ang sabi ng Panginoon ay indirect yung kanyang sagot. Ang sabi niya, kung ang inyong pananampalataya ay maging kasinlaki ng butil ng mustasa. But take note, mga kapatid, na ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon na it is not necessarily na yung pananampalataya natin ay malaki na kaagad. It starts with a little faith. Diba? Nag-uumpisa sa maliit. Pero ibig sabihin, hindi siya dapat manatiling maliit kasi ang mustasa pag naitanim, ito po'y tumutubo, lumalago at nang lumalago. Diba? Nabasa naman natin ang parabol nung sa binhi na mustasa. Nagiging punong kahoy at napamamong gumugaran ng mga ibon. Diba? Ibig sabihin, ang pananampalataya natin, mag-umpisa sa maliit, but it must not stop na magiging maliit. Kasi ang mustasa, once na itinanim, ni-nurture mo, inalagaan mo, ay lumalaki yung mustasa. Ibig sabihin, ganun din ang ating pananampalataya. In-nurture natin, alagaan natin, para ito'y lumago, mga kapatid. Ay, mystery of faith, God bless. Di ba? O yung sa amin lang, pagpunta lang namin sa Baguio, maraming mga umatendong convention sa Baguio na supposed to be atin ng convention, ay hindi na natuloy sa takot dahil sa takot. Andun kami, Thursday evening kami umalis dito sa amin. Biyahe kami around mga 12 midnight. Dumating kami doon Friday morning sa Baguio City. Yung araw ng Friday, sabi, noon na yun yung darating na Baguio. Pero ang nangyari sa amin sa pagstay namin doon ay inabot na kami ng gabi, ng linggo. Umambon lang. May ulan man, umambon lang. Pero never na dumating yung malakas na na bagyo. Ang iba doon hindi na nga nakapunta nga, natakot, mga kapatid. You see? So ang pananampalataya magpapasimula sa isang maliit. Hindi naman na-require ng Panginoon na malaki ka na kaagad. Pero ibig sabihin, ang pananampalataya natin inihambing sa isang mustard seed. Kasi ang mustard seed, lumalaki yan, mga kapatid. Sa atin, dito sa atin, hindi natin tawag dito na siguro hindi ko lang alam kung may nag-experiment niyan na nagtanim ng mustasa, then hinayaan niya lang na lumaki ng lumaki. Kasi di ba, nagsumasanga yan eh. Sa atin kasi ginagawa nating pangsigang sa miso. Pero sa isang parabol ng Panginoon,
ang mustasa ay lumalaki ng lumalaki. So, ibig sabihin, ang ating pananampalataya magpasimula sa maliit, pero dapat ito'y lumalago. And how it will happen, mga kapatid? Of course, dapat inunurture natin ito. Alalagaan natin ito. Didiligan natin ito. Paano yung dilig? Ano ba yung dapat ipandilig natin? Ang Word of God. Diba? At yung pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi sinasabi sa Romans chapter 10, verse 17, faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. No, of course, sinulat ni San Pablo yan doon sa Romans, sa mga taga-Roma, kasi noong panahon na yan, hindi pa naman na-compile ng buo ang Biblia. So, ibig sabihin, kung sa konteksto natin ngayon, intindihin natin yung sinabi ni St. Paul, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pagdinilay, pagbabasa ng salita ng Diyos. Most possibly, yung sasabihin ni St. Paul kung ang Biblia ay na-compile na during those times, mga kapatid. Ibig sabihin, sa pakikinig natin, sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos, ay lumalago yung ating pananampalataya. Okay? At mayroon pa dito sinabi na related din doon na kung paano natin palaguin at palakihin ang ating pananampalataya. Magsimula sa maliit. Dapat hindi manatiling maliit, mga kapatid. Hindi manatiling bonsai yung ating pananampalataya. It must become bigger and bigger. Okay. Dito sa Romans chapter 15 verse 4, mga kapatid, ito sabi Okay. Of course, hindi mo siya pwede gamitin dun sa Romans 10:17. Okay? Hindi mo siya pwede pang i-kontra kasi isa lang ang author nito. Okay. What St. Paul is referring here is he's referring for the Old Testament manuscript, Old Testament scripture. Sabi dito, anumang nasa kasulatan noon pa mang una ay nasulat sa ikatututo natin sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. So you see, every time we will read the scripture, ng banal na kasulatan, di ba na-encourage sa'yo, galing naman. Di ba? Malala natin yung kwento, paano sila naligtas sa kamay ng kanilang kaaway, paano sila nagtagumpay sa kanilang kaaway. Diba? It encourages us. It strengthens us. It motivates us. Lumalakas yung ating loob na kung paano ginawa ng Panginoon niya noon sa kanila, ay naniniwala tayo na maaring gawin din ng Panginoon sa atin ngayon, mga kapatid. Kaya meron panalangin si Propeta Habakuk na gustong-gusto kong basahin one time na binasa ko itong prayer na ito. Naiyak ako. Kasi very powerful word yung sinabi dito sa panalangin ni Propeta Habakuk. Ito sabi niya, mga kapatid, sa Habakuk chapter 3, verses 1 to the following verses, mga kapatid. Ito'y panalangin ni Propeta Habakuk. Ito'y sabi niya, okay? Ito sabi niya, Yahweh, narinig ko ang ulat tungkol sa iyo. Okay? Narinig niya ang ulat. Okay? Okay, sabi niya, at ako'y nalipos ng paghanga sa iyong mga ginawa. Okay? Yung mga ginawa ng Diyos sa kanyang mga kababayan, yung ginawa ng Diyos sa mga sinaunang mga mananampalataya. At ako'y nalipos ng paghanga sa iyong mga ginawa. Ulitin mo ang mga gawang ito sa panahong ito at magpakahayag kang muli ngayon. Ipadama mo ang iyong awa kahit sa panahon ng pagkapuot. See? Narinig ko ang ulat. Sa atin, hindi lang natin narinig. Di ba? Kaya ma-relate din natin doon sa Romans 10:17 at Romans 15 verse 4. Ito naman, pwede natin sabihin na, Lord, nabasa ko yung mga kasaysayan patungkol sa iyo. Na gumawa ka ng mga himala at kababalaghan sa mga lingkod mo. Gawin mo rin ito sa amin, Panginoon, sa aming kapanahunan. Magpakahayag kang muli, magpakilala kang muli sa pamagitan ng mga himala na ginawa mo noon sa kapanahunan na yon.
sabay natin idugtong yung Hebrews chapter 13, verse 8. Because we know that you are the same yesterday, today, and forever. Di ba? Ganun naman dapat angkin tayo ng mga promises sa Bible. Kasi hindi naman ang original context nun, ang kanyang ang unang mga tao yung kanyang kinausap, yung bayang Israel. Sa tuwing iangkinin natin yun sa prayer natin, sabihin natin, Lord, kung paano ipinangako mo ito sa bayan mo noon, inaangkin ko rin na nawa itong mga pangako mo, katulad ng sinasabi sa Jeremiah 29:11, ay mangyari din sa akin. Kung paano tinulungan mo ang bayang Israel mo noon, tulungan mo rin kami, Panginoon. Ganon mag-angkin sa prayer. Hindi natin i-direct na sa atin na kaagad kasi ang context nga is sa kanyang bayan noon. Kaya nga sasabihin mo na kung paano ginawa mo noon sa iyong bayan, Panginoon, inaangkin ko rin na gagawin mo rin ito sa amin, Panginoon. Diba? Sapagkat yung Habakkuk chapter 3, verse 1 and 2, magpakahayag ka muli. Then, sasabihin mo, angkinin mo doon sa prayer mo yung Numbers 23, verse 19, sapagkat ikaw, Panginoon, ay Diyos na hindi katulad ng tao na marunong magsinungaling. Di ba? So, and then idugtong mo sa panalangin mo, Hebrew chapter 10, verse 23. Let us hold unwaveringly, because sinabi ng mga salita, Panginoon, na let us hold unwaveringly to our confession, because the one who promised us is trustworthy. So, nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Lumalago yung ating pananampalataya. Lumalaki yung ating pananampalataya, mga kapatid. Because of what we read and heard na sinasabi sa banal na kasulatan. And because of that, ay nagkakaroon tayo ng pananalig, tumitibay, lumalago ang ating pananampalataya. Okay? So, kaya mga kapatid, nawa, patuloy tayong ingatan ng Panginoon. Kaya nga, ang isa sa itong panghawakan natin, ito yung panghawakan natin na panalangin. Lalo na ngayon, di ba sabi ko nga sa inyo, lagi kong sinasabi, there is no safe place anymore in this world. Wala na pong ligtas sa panahon ito, sa lugar ngayon, sa panahon ngayon, mga kapatid. But there is only one safe in the hands of the Lord. Diba? Kaya nga, pwede na, since wala nang ligtas sa panahon ngayon, i-entrust natin sa Panginoon. Every time na lumabas tayo ng bahay, malayo yung mahal natin sa buhay, kung ikaw na sa ibang bansa, i-entrust mo sa Panginoon yung protection ng Panginoon. At the same time, of course, pairalin din natin yung wisdom na binigay ng Panginoon. Kung bibili ka ng bahay at lupa, of course, isuriin mo. Itong lugar na ito ay, sa isang bundok, kalbo na yung bundok, ginawang village. Tapos yung lupa is pula. Diba? Tapos bumili ka ng bahay, housing, malapit sa ilog. Baka yung malapit sa ilog na yan ay dati talagang ilog yan. Tinambakan lang ng tinambakan. Kapag dyan ka kumuha ng bahay mo, balang araw, babawiin ng tubig yung lupa na yan. Diba? Kasi in-encroach ng tao yung tubig. Kaya nga, hindi lamang pananampalataya yung pairalin natin, kundi yung wisdom na bigay ni Lord. Diba? Yung tinitirahan mo sa bundok, tapos yung mga lumang kahoy, pinutol mo, pinalitan mo ng niyog, pinalitan mo ng ipil-ipil. Ano yung ugat ng ipil-ipil? Ano yung ugat ng mangga? Ay yung mga original na puno, ay talagang yung ugat nun ay malalalim. Tapos,
bangin yung tinitirhan mo, walang puno dun sa taas, hindi pwede na pairalin mo lang yung pananampalataya mo, ay ililigtas ako ng Panginoon. Pero yung wisdom na binigay sa iyo ni Lord, hindi mo ginagamit. Di ba? Titira ka sa isang village, dating kabundukan, maraming puno. Tinanggal yung mga puno kasi ginawang village. Tapos, nasa slope area ka. Tapos, ang lupa pula. Pag lupa pula, mga kapatid, nako, huwag ka magtiwala dyan. Kasi kapag magkaroon ng severe na ulan, magkakaroon ng matinding pagbaha at sigurado yung pulang lupa na yan, especially kung yung puno na mga dating puno dyan sa lugar na yan ay pinuputol at pinalitan ng kung anong klaseng puno. Wala. Itutulak talaga yan. Magkakaroon talaga ng landslide yan. Tingnan natin yung lupa sa palibot natin. Let us not use only the faith that we have in the Lord, but yet let us also use our wisdom given by the Lord. Hindi natin dapat yan pagkontra-kontrahin, mga kapatid. So yun, mga kapatid, kukuha ka ng bahay, mag-invest ka, malapit sa ilog, at saka baka yung ilog na lang, tinambakan na lang yan. Tingnan nyo ngayon sa Parañaque, dyan sa Las Piñas, di ba? Ang Manila area, patuloy na tinatambakan yung Manila de Bay, ang lawak-lawak na pinagtambakan dun eh. Pero kung pumunta ka sa bandang Las Piñas, sa bandang part ng Parañaque doon, madadaanan mo, tinaasan nila ng tinaasan yung kalsada, ang nasa submerged na sa tubig kapag umulan ang mga kabahayan. Bakit? We encroach the supposed place for the water, mga kapatid. Kaya, kung meron mang nangyayari sa atin, baka hindi natin pwede na isisi, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo pinahintulutan ng mga bagay nito? Ang totoo nun ay tayo may kagagawan, mga kapatid. Di ba? Kagagawan natin. There are times na legit na pagsubok. Di ba kung minsan? May mga legit talaga na pagsubok sa atin for us to grow in faith. Pero may mga bagay nangyari sa atin, hindi lang talaga pagsubok. Kagagawan natin. Kaya kung minsan naman, sisisi natin yung demonyo. Pero totoo niyan, tayo mismo may kagagawan. Lord, bakit mo ako pinabayaang magkasakit? Kung totoo may Diyos, bakit ako nagkasakit? Nagsisimba naman ako. Meron nga ako na napanood pinray over niyo yung pagkain. Obviously, yung pagkain ay hindi healthy. Lord, bless this food na para magiging malusog ang aming pangangatawan. Yung pagkain mismo, hindi healthy. Diba? Okay. Hindi pwede na pairalin natin lamang yung ating pananampalataya. Gamitin din natin yung wisdom na bigay ni Lord. So, ibig sabihin, sinasabi ko sa inyo, na may mga pagsubok legit na dumarating sa ating buhay. But there are things that happen most of the time in our lives, not because kagagawan ng Diyos, or kagagawan ng Diablo, or kapahintulutan ng Diyos. But it is because kagagawan natin. Kaya mayroon dito sa Proverbs, ipinapahamak ng tao ang kanyang sarili, pagkatapos ibagsak niya ang sisi kay Yahweh. Okay? Meron dito sa kawikaan, mga kapatid, na most of the time ganun. Gumagawa tayo ng hindi tama at kapag nagkaroon ng mga repercussion, nagkaroon ng consequences, sinisisi natin ang Panginoon. Bakit mo kami pinabayaan? Kung totoong may Diyos, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Bakit ako nagkasakit ng cancer? Bakit ako nagkasakit ng baga? Ang tanong, bakit ka na naninigarilyo? Bakit ang tindi mo uminom ng alak? Diba? Yan sinasabi sa kawikaan. Pinapahamak ng tao ang kanyang sarili. And then, ibagsak niya kay Yahweh ang sisi. Sa ating panahon ngayon, sa nangyari ngayon, most possibly, maraming sinisisi ang Diyos. Kung totoong may Diyos, bakit? Lumipad si Jessica papuntang Cebu. Kitang-kita yung mga kabundukan.
Dito sa Antipolo, dito sa Rizal, may mga lugar dyan, mga matataas naman. Bakit binabaha? Tingnan mo yung maraming parte dyan sa Antipolo. Kahit dito lang sa Taytay, yung bundok dyan, unti-unting pinaplaten. Antipolo, may bundok doon. Doon sa Marcos Highway, may bundok din doon na sinisira, kinakwari, tuloy-tuloy. How many years from now, ano magiging itsura nun? Sa part ng Pililla, may bundok din doon na pinapatad kasi gagawin yatang village. Ngayon, ang Sierra Madre, may mga bundok sa Sierra Madre na sinisira. Samantalang alam natin, ang Sierra Madre, the Sierra Cordillera and Sierra Madre Mountain Range, yan yung nagpoprotekta sa atin laban sa bagyo. Pero sinisira, pinapabayaan ng mga lokal na pamahalaan. Ng LGU, binibigyan sila ng permit. Yung sa bundok sa Tanay, yung papuntang Quezon, yung papuntang Quezon, yung Kaliwa Dam. Okay? Kaliwa Dam sa bundok yung mga kapatid. Di ba ang purpose ng dam is to magkuha ng tubig, mag-ipon. Mag-ipon ng tubig. Kapag mag-ipon ng tubig, kapag, di ba nakaipon na, paano kag mag-ulan, magsibir yung ulan? Hindi nila pwede, ano yan mga kapatid, hindi nila pwede i-stock yan kasi aapaw yung tubig. Ano gagawin nila? Bubuksan nila yung floodgate. Mataas na area yon. Pag binuksan ng bigla ang floodgates, mga kapatid, yung range ng takbo ng tubig, ang lawak niyan, mga kapatid. So, ano magiging kawawa? Yung mga kababayan natin na nakatira sa madadaanan ng ilog, sisirain niya yung lahat kasi biglang ibuhos yung tubig. Anong example ko dyan? Doon ako sa Mindanao nung panahon ng, hindi ko matandaan, yung Lake Maughan or Mount Parker na sinasabi nila. Nung bumaha yung Mount Parker, it was not, akala namin sa balita namin, narinig namin sa radio, kasi may radio ako, narinig ko, sumabog daw yung bulkan. Pero ang totoo na balitaan, it was man-made, mga kapatid. Ginawa, man-made daw yun. Yung bibig ng crater ng Mount Maughan, Lake Maughan, mataas kasi yung Lake Maughan. Gabi ginawa, mga kapatid. Ang sabi, kasi according to them, sa story, may inihulog daw si Yamashita ng mga treasure dyan sa Lake Maughan. Ngayon, ang ginawa ng mga sakim at ganin ay itong crater ng Lake Maughan, pinasabugan nila ng bomba. Gabi yun nangyari, mga kapatid. Nung sumabog ang bomba, bumuhos yung tubig pababa. Gabi. Hindi ko alam kung ilang libo yung namatay during that night. Ang lawak. During that time, I have, nirelate ko mga kapatid, doon sa Lake Maughan, na hindi na, at saka yung Kaliwa Dam yun, na hindi natin pwede pairalin lamang yung ating pananampalataya. Bagkus, pairalin din natin yung wisdom na bigay ni Lord. Nung gabi na yon, nag-uusap ang Galaxy Base, yung provincial capital sa amin, kasi malapit lang, katabi lang ng school ko, pader lang, kalsada lang at pader yung pagitan ng school ko sa provincial capital. At yung mga radio operator doon ng Galaxy Base, ng provincial capital, ay mga kaibigan ko na. Actually, pumupunta nga ako doon. Ang isa sa mga operator doon, na kaibigan ko, si Domingo Katig. Magaling electronics yun. Nung nasira yung radyo ko, siya gumagawa. Ay, nung gabi na yun, at the same time, yung provincial capital, yung mga anak ni Gobernador Gumana, naging kaibigan ko, pumupunta ako minsan ako sa guest house. So, nung gabi na yun, nag-uusap sila sa radio na ang
bulkan daw sa Tibuli ay sumabog. Okay? Nag-uusap sila sa radio, sa handheld radio, na ang bulkan daw dun sa Mount Park or Lake Parker or Mount Maugan sa Tibuli ay sumabog. That was 1990s mga kapatid, 95 yun or 94, hindi ko ba natandaan. And during that time, I have my radio kasi naging ski chairman ako. Ako ang communication team head ng Barangay Disaster Committee. So, nag-uusap sila na na sumabog daw yung bulkan. Pero ako, since na mahilig ako sa radio, mahilig ako maghanap ng kausap, scanner ako ng mga frequency, nakapunta ako dun sa higher frequency na usually ginagamit ng mga military at mga pulis. Na during that time na nakascan ko yung frequency na yun, nagsasalita yung mayor ng Tibuli, si Mayor Dadtuan. At si Mayor Dadtuan, hindi ko naman kilala, boses niya lang, hindi naman ko siya nakita. Narinig ko, sinasabi niya, I am the mayor of Tibuli, I am Mayor Dadtuan, I am announcing dyan sa mga kababayan ko dyan sa ibaba, na merong paparating na baha na more than 1 kilometer wide. Hanggat maaari ay lumikas na kayo. Tuloy-tuloy, paulit-ulit niyang sinasabi yun. Narinig ko yun. Nung narinig ko yun, ni-radio ko sa Galaxy base namin sa Provincial Capitol kasi malapit nga lang nga sila sa amin. So, nung narinig nila yun, hindi ko sinabi hindi ako ang sabi ko, I told them to listen to that frequency, 15188 yata yun, megahertz. Ayun. Nung pinakinggan nila, mga kapatid, pinaniwalaan nila it was a legit call kasi hindi naman usual ginagamit yun sa mga jamming lang yung frequency ng 15. Restricted yun para sa mga military at mga pulis. So, noong binanggit ko yun, pinuntahan nung head nung security group, provincial security group, PSG ng provincial capital, pinakinggan nila yun. At nung narinig niya, hindi po sila nagdalawang isip na paniwalaan yun. Bagamat hindi nila nakita yung si Mayor Dadtuan or maaring hindi pa nila narinig yung boses ni Mayor Dadtuan, but they believe. Alam niyo nangyari mga kapatid, maya-maya lang ay umaarangkada na yung mga dump truck, yung mga sasakyan ng Provincial Capitol para magbigay babala sa lahat ng mga nasasakupan niya na malapit sa ilog. At ako, ang ginawa ko, mga kapatid, although nakwento ko na to before, ang ginawa ko, kasi may radio ako mahilig ako mag-drop by. May official call sign ko is South Sea Mobile. South Sea Mobile ang frequency, ang call sign ko. Alam nyo, Paramisulan, Sultan Kudarat, rubber ducky lang yung antena ko, yung ICOM 02N yung ginagamit ko. Mga kapatid, ICOM 02N parang ganito or maliit lang dito konti, pero parang ganito kalaki. Parang something like that, kalaki yung ICOM 02N. Ito. So yung antena niya, rubber ducky, ay tumawag ako sa Nurala. Ang Nurala na yan, malapit yan doon mga kapatid. Malapit yan sa Banga, Surala. Surala. Tumawag ako sa Surala muna. Saigon. Recon Saigon. Mahilig ako mag-drop by sa mga frequency ng mga yung Recon, yung Regional Emergency Communication Operation Network. Recon Saigon. Tumawag ako doon sa base nila. Sabi ko, Recon Saigon, if possible, if Oscar Kilo, try to listen to this frequency. Pinakinggan ni Recon Saigon yung frequency na binigay ko because sabi ko,
as of now, because as of now, Mayor Daduan is informing everybody that there is a flood coming from that place. Gabi nga, mga kapatid. Nakinig sila, mga kapatid. Surala, malapit sa Banga. Tibuli, Lake Cebu, yan sila magkakalapit, mga kapatid. Surala, madadaanan. So, hindi ko alam kung ano naging aksyon nila. Then after that, tumawag din ako. So, talagang grabe yung signal ko nung gabi niyo, malakas. Tumawag din ako sa Santo Niño, South Cotabato, Recon Sinai. React base. React base, kasi kaibigan ko yung operator ng React base sa Santo Niño, South Cotabato. In-inform ko rin sa kanya. Try to listen to this frequency. Because Mayor Daduan as of now is making an announcement that there is a flood coming from Tibuli. So, nag-warning din sila doon kasi malawak yung ilog din na malapit sa amin. Yung isang negosyante nga doon sa amin, yung apelido Ignis sobrang takot niya, tumakbo siya doon sa Barrio Gis na tinatawag kasi may bundok na area doon na area. May mataas na bundok doon sa parte na yun ng Santo Niño. Ibig sabihin, nakinig sila. Tinawagan ko yung base namin sa Bagumbayan, si Apple Base. In-inform niya rin yung mga kababayan namin na malapit sa ilog. Tinawagan ko ang Recon Norway, yung Norala. Kasi may part din sa Norala na dun sa Kulambog na sakop ng Norala. In-inform ko rin sila, tinawagan ko rin kasi kilala ko rin yung lagi rin ako nagda-drop by doon, mga kapatid. Then tinawagan ko rin yung Recon, ang Recon sa Isulan, hindi ko na matandaan. Kaibigan ko rin yung operator doon. Yun, mga kapatid. Napunta na tayo dyan kasi ibig sabihin, sinasabi ko na we need not only to use our faith, mga kapatid, but we need also to use our wisdom given by the Lord, mga kapatid. Kasi nga, may mga tao na yun yung sinasabi ko, nirelate ko na yung nangyari na yun, ang baha na yun, ay hindi naman dahilan sa gusto ng Diyos ang tao ay mapahamak. Because kagagawa ng tao. Dahilan doon sa sobrang kasakiman, akala nila, yun nga, may ginto daw sa Lake Maughan na yun, pinasabog yung crater, nag-create ng baha. Kasi ang tindi ng lawak niyang lawa ng Mount Parker, ng Lake Maughan, mataas na area, pinasabog, nag-displace yung tubig. Diba? Grabing catastrophe yung nangyari, mga kapatid. More than 1 week na, marami pa rin nakikita mga patay during those times. So, pinapahamak ng tao yung kanyang sarili. Then, pagkatapos, ibalik ang sisi or ibigay ang sisi sa Panginoon. Pero, most of the time, na yung nangyayari sa atin is not because God wanted it to happen. God allows it to happen. But it is because kagagawan natin, mga kapatid. The same with yan sa mga nangyayari sa ating mga pagsubok. Akala natin pagsubok lahat ang nangyayari sa ating buhay. Tingnan natin, baka hindi naman talaga pagsubok yan, gagagawan natin. At inaanin lamang natin yung consequences ng mga ginawa natin. Halimbawa, katulad yung mga pagbaha na yan. Kapabayaan ng gobyerno, kapabayaan natin, lahat tayo may mga contribution. Yung hindi natin tamang pagtapon ng basura. Sabihin natin, maliit lang. Sabi ko nga kanina, kung yung maliit na basura na yun, kung sa isang araw, 20 million katao nagtatapon ng basura, irresponsibly. Try to imagine, gaano karami yun? Di ba? Tuwing baha, yung mga plastic ng bote na kumakalat, gaano karami yun, mga kapatid? Then,
magbabara yun sa kanal, babaha ka agad. Okay, ito pala, babasahin ko muna yung sinasabi sa Proverbs eh. Yeah. Proverbs, Kawikaan, chapter 19, verse 3. Ang sabi dito mga kapatid, tignan nyo ha. Ipinabahamak ng tao ang kanyang sarili, pagkatapos kay Yahweh ang bagsak ng sisi. Di ba? Yung baha-baha na to. Most possibly, maraming mga tao sinisisi si Lord. Kung totoong may Diyos, bakit? Bakit? Nagkasakit ako, bakit binaha kami? Eh, hindi ka ba naman bahain? Yung lugar na para sa tubig, in-encroach mo, tinambakan mo lang ng tinambakan, hanggang sa lumiit na yung daanan ng tubig. Diba? Bakit ang bilis nating bahain? Kasi nga, pinapabayaan ng gobyerno natin yung kabundukan na kalbuhin. Ang bilis magbigay ng permit. O, diba, doon sa Nueva Ecija, tumutol yung mga tao na magkaroon ng mining, ng exploration doon sa lugar nila. Kasi alam nila yung magiging repercussion, alam nila magiging consequences, mga kapatid. Di ba? Yung Laguna de Bay lang, ay wala nang control yan eh. Tuloy-tuloy na pag-encroach ng tao sa Laguna de Bay. Eh, mataas yung Laguna de Bay. Saan babalik yung tubig? Balang araw. Sa Pasig, sa Taguig, sa Manila. Saan pa bang mga lugar? Oh, example lang yan. Yung sabi ko nga sa inyo sa Manila Bay, grabing tambak dyan. Pero anong nangyari ngayon? Ang bilis bumaha dyan sa Las Piñas, Parañaque. Kasi bumaba sila eh. Tumaas yung Manila Bay. Yang MOA, tambak lang yan mga kapatid. Alam natin yan. Then, balang araw, sisi natin si Lord. Lord, bakit mo kami pinabayaan? Diba, mga kapatid? Yan mga kapatid. Tignan natin, kapag may nangyayari sa atin, ito ba'y kapahintulutan talaga ng Diyos? Pagsubok ba ito sa buhay para tumatag tayo? Or baka dahilan sa consequences lamang ng ating mga ginawa, mga kapatid? Pumunta kami sa Baguio City. Yung Baguio, di ba? Yung mga bundok ng Baguio, halos puro na bahay. Yung tinirhan namin na transient house, mga 10 minutes away from the city. Ang taas, overlooking. Eh, bundok yun. Wala na mga kahoy, puro na kabahayan. Tapos doon sa kabilang area na naman, halos inuunti-unti na rin. Na mga bundok ay tinatayuan ng bahay. Of course, pag tinayuan ng bahay, ay pinuputol yung mga puno, mga original puno. What will happen someday? Mga kapatid, pag ganun. Kaya Tagaytay ngayon, halos hindi rin na rin nila nakokontrol. Di ba, mga kapatid? So, ganun din sa atin, kahit sa sarili natin. Pag inabuso natin yung nature ng ating katawan, kung ano-ano yung sinasaksak natin na alak dito, alak doon, sigarilyo dito, sigarilyo doon. Mga unhealthy foods, mga junk foods, pag magkasakit tayo, hindi natin pwede sabihin, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ako nagkasakit? Kung totoong may Diyos, bakit ako nagkasakit? Kagawa natin, mga kapatid. Hindi natin pwede isisi sa Panginoon. At tama yung sinasabi sa Kawikaan chapter 19, verse 3. Pinapahamak ng tao ang kanyang sarili. Pagkatapos, sa Panginoon, ibinabagsak ng sisi. Of course, maraming contribution. Yung mga corruption. Corruption din yun. Yung corruption din yun, yung ipabayaan mo, magkaroon ng permit, na magkaroon ng mining, nakalbuhin yung bundok, magkaroon ng quarry sa bundok. Corruption din yun. Kasi dahilan sa kita. Okay. Pero yung consequences, balang araw. Yun yung mabigat, mga kapatid. So, yun nga, ang sabi ko, lastly, sabihin ko na
Let us not use our faith only. Of course, dapat palaguin natin yung ating pananampalataya. Let us nurture our faith. Pero hindi natin pwede sabihin na ililigtas ako ng Panginoon. Pero dapat gamitin din natin yung wisdom na bigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Hindi natin pagkontrahin itong dalawa, wisdom at saka pananampalataya. So, maybe that is by now, mga kapatid. Shalom, and may God bless. Lalo na yung mga kasamahan namin doon sa convention na until now ay andun pa sila. Baka bukas pa sila uwi. Pinalipas muna itong bagyo na galing sila sa yung umatin ng convention. So, that is by now, mga kapatid. Shalom. May God bless us and keep us safe and sound lagi. Iligtas naman tayo ng Panginoon sa mga bagay beyond our control. Mga bagay na beyond sa ating kakayanan. At of course, gamitin din natin yung wisdom natin. Gamitin din natin yung responsibility natin, mga kapatid. Let us remember that we are just stewards of God's creation, the environment, ourselves, or everything that we have. We are just stewards. So sana ay pangalagaan natin ito ng maayos at mainam, mga kapatid. So maybe that is by now. Shalom, and may God bless us and keep us safe and sound sa araw-araw nating buhay, kasama ng ating mga mahal sa buhay at mga ari-arian, at mga taong malalapit sa atin. Amen. In Jesus' name. Amen.